Hi guys, ako nga pala si UJs at nagbabalik tayo para sa another content natin. So ngayon ang pag-uusapan natin ay yung NFT transfer. So sa video na to, ituturo ko sa inyo yung mga nalalaman ko about NFT transfer. So unang-una, yung benefits kapag kayo ay gumamit ng NFT transfer. Pangalawa, paano makaiwas sa mga scammer, no? Using the NFT transfer. And yung pangatlo is yung pag-process ng NFT transfer. So wag na natin itong patagalin pa. Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka muna. Iantayin kita. Okay na? Nakasubscribe ka na? O, simulan na natin yan. Okay, so yung NFT transfer kasi, ito yung pinakamadaling way para magbenta ng NFT account sa Mir4 at sa Nightcrows. Parang ang process kasi nito is hanap, usap, deal. So, ganun lang siya kadali. Okay, so unahin muna natin yung benefits ng NFT transfer. So, unang-una, kung sa seller side ka, kapag ka nabenta yung account mo kasi sa website is meron silang minus 5% tax, no, dun sa Wemix mo. So, kapag gumamit ka ng NFT transfer, hindi ka na matatax, syempre. So, yung pangalawa naman, sa buyer side naman, hindi mo na kailangan maghintay ng 3 hours, no, yung bidding. Kasi magkaiba talaga ang bidding doon sa NFT transfer. So, yung pangatlo is gagamit kayo ng legit midman para sa transact nyo. So, ngayon, pwede naman kayong magbayad ng peso to peso or Wemix to Wemix, no, pagka nag-NFT transfer. And lastly, mas convenient itong way na to para dun sa may mga NFT badge na or yung mga character na galing or bili dun sa NFT site nila. So, kung yung character naman na binibenta or yung binibili mo is from boosting server which is wala pang NFT, account surrender pa rin talaga yung pinaka-process nun. Okay, so paano ba makakaiwas sa mga scammer na buy and sell ng Mir4 at Nightcrows account? Gagamit kayo ng legit midman. So, mas okay kung kilala nyo yung magiging midman nyo kasi medyo crucial yung part na to, no, sa NFT transfer, no? Hindi kayo pwedeng mag-transact ng buyer at seller lang kasi possible mas scam kayo dito. So, hindi ko rin ni-recommend yung mga admin sa group dahil may mga groups tayo dyan na hindi naman legit, no? Isang block lang sa inyo, wala na kayong pera or wala na yung account nyo. So, pagdating naman dito sa Wemix Play website natin, for example, nasil nyo na yung character nyo, naghahanap kayo ng buyer, meron kayo makikitang comment section dito sa baba. So, yan, may mga nagko-comment dyan at 95%, hindi naman siguro, mga 96%, no, ay scammer dyan, no, yan. Yung mga nagko-comment na yan, so, ingat-ingat kayo dyan. Maraming nadadali dito sa mga comment yan. So, kapag kukuha kayo ng midman, dapat kilala yan, guys, no. Marami nang nakatransact, no, yan. Nag-i-stream, tapos may kalyon. Magaling kang kupal ka. So, yun, guys, basta, kung ako'y kukunin yung midman, guys, available naman yan mismo sa page ko. Ako lang mismo ang nagtatransact niyan, no? Mag-message kayo sa page ko kasi marami din akong mga poster na kupal, no? So, mag-ingat kayo, guys. At take note, hindi din pala na-add ang aking page sa mga group chat. So, kung nasa group chat ka at UJs ang kausap mo, hindi ako yan. Nagre-require din ako ng video call for confirmation kung ako yung kukunin nyo kasi mahirap na, no? Iba talaga ang pinag-uusapan natin dito, no? Account nyo at pera nyo ang nakasalalay dito. Okay, so pumunta naman tayo dun sa pag-process ng NFT transfer. So, eto na hinihintay nyo. Paano ba yung proseso ng NFT transfer from buyer, midman, at seller? Okay? Kaya gumawa din ako ng video na to kasi mas marami na yung nagpapa-NFT transfer sa amin compared dun sa account surrender, no? Kapag talagang hindi lang pwede i-NFT or walang NFT badge, account surrender pa din yung pinaprocess namin. Pero mas recommended ko ngayon yung NFT transfer kasi sobrang safe siya pagka ginamitan nyo ng midman. So, ang unang-unang gagawin dito ni buyer is mag-download ka ng Wemix Play app sa iyong device. Ayan, yung nakikita nyo sa screen nyo. Tapos, mag-login kayo into Gmail. So, Gmail gagamitin natin. Apple pwede rin naman, pero mas okay kung dami Gmail ang gagamitin nyo dito. Kasi, possible yung mga old Gmail nyo is nakakonect na sa Play Wallet. So, baka magka-problema pa kayo dito. So, I prefer na mag-dami Gmail kayo. Gawa kayo ng dami Gmail account, tapos login kayo dito. Once naka-login na kayo, gagawa kayo ng Wemix Play nickname. Tatandaan nyo yon, Wemix password, tapos yung Wemix private key. So, kung bago yung Wemix Play nyo, wala pang mga nakalagay dyan, no? Mag-a-add kayo ng new wallet dyan. Ayan, mag-a-add kayo ng new wallet dyan. Tapos, ang ilalagay nyo yung Wemix Play nickname nyo. So, ang lalagay nyo lang dyan, wala ng number. Ano lang, letters lang, guys. Letters lang, maliliit lang. For example, example. Ayan, for example, ganyan lang, no? Tatandaan nyo yung Wemix Play na ilalagay nyo, ha? Tapos, next.
Wemix password. Ayan, gagawa kayo ng Wemix password. May capital, may small letter, may number, at may special character. So, kapag okay na yan, nakapasok na yan, ibig sabihin meron na kayong Wemix Play. No? For example, ayan na yung Wemix Play nyo, nagawa nyo na. Ngayon, isave nyo yung private key. So, saan ba makikita yon? Punta lang kayo dito sa taas. Ayan, tapos yung settings, wallet settings, check private key. Ayan, tapos pipiliin nyo yung inyong Wemix nickname. So, dalawa kasi yung akin kasi, ano ko na to account ko mismo to no? So, pag linik nyo, ayan, may ibibigay sa inyo dito, kiklik nyo yung check private key, tapos i-input nyo yung ginawa nyong Wemix password. So, kapag okay na, ayan, lalabas yan, press to check the private key. So, i-hold nyo lang sa baba, then, ayan na yung private key nyo. I-copy nyo yan, guys. Huwag nyong kakalimutan yan, no? Para sa mga future Wemix Play update natin, guys, hindi kayo ma-lose Wemix, okay? So, every time kasi maglalagin kayo sa ibang device, hahanapan kayo ng Wemix password at Wemix nickname at saka yung private key, no? Napaka-importante ng tatlo na yan. So, ngayon, ready na si buyer, no? Kapag okay ka na lahat, ang ibibigay mo lang kay seller is yung iyong Wemix Play address. So, saan ba makikita yon? Ito yon sa may upper, katabi ng QR, i-click nyo lang yan. Then, i-copy nyo yan. Yan. So, kapag na-copy nyo na, yan lang ang isi-send nyo kay seller. Ngayon, punta naman tayo sa seller side. So, sa seller side naman, if ever naka-NFT yung character, kailangan niya lang i-cancel dito sa wemixplay.com. So, punta lang siya dito sa wemixplay.com, mag-login siya, then click niya yung wallet address niya dito. Then, click NFT. Kung naka-sale status pa yan, makikita nyo yan dito. Then, i-hover nyo lang yung mouse nyo. May pipindutin lang kayo doon na cancel sale. Yun. Tapos, mag-i-input na kayo ng password hanggang sa mapunta na dito sa own NFT yung account ni seller. No? So, yan. Pagka nandito na, hindi mo na kailangan ni NFT Bridge kasi nasa website naman. Pero kung yung character naman is galing in-game, di ba? Meron naman tayong video na kung paano mag-seal. Yon ang gawin ni seller. So, paano ba mag-NFT transfer? I-click nyo lang yung NFT transfer dito. Tapos, may lalabas na input wallet address. Yun yung wallet address ni buyer. So, make sure lang, i-double check nyo muna yung wallet address na pagsisendan nyo. Mas okay kung i-screenshot nyo tapos isend nyo dun sa GC para lang sure tayo, no? So, may lalabas din na pop-up dyan na nakalagay NFT successfully transferred, no, sa seller side. So, screenshot nyo yon at ipakita nyo din kay buyer para sure lang, no? Tapos kapag okay na, ngayon sa buyer side naman tayo. So pupunta muna si buyer sa wemixplay.com. Ilalagay niya yung Wemix Play niya na account. Click niyo yung wallet address sa taas. Click NFT, then makikita niya na dito yung character. Nandito na sa owned NFT, yung matic na yon. Ngayon, i-click nyo lang yung character na gusto nyong ilapag or yung binili nyo. Tapos, ikaw ang mag-NFT bridge ngayon, no? Yung buyer ang mag-NFT bridge. So, kapag clinic nyo yung NFT bridge, may nakalagay dyan free, mayroon, tapos hindi yan free. Scam yan. So, kailangan nyo ng gas fee dyan. Konti lang naman yung gas fee. Papaliit lang. 0.5, mga ganun na Wemix, okay na yon. So, kung kailangan nyo naman ng gas fee, pwede nyo naman akong kontakin. So, pwede kayong bumili ng gas fee sa atin para hindi na kayo mahirapan. So, kapag may gas fee ka na, click NFT Bridge. Tapos, input mo yung Wemix password nyo, yung signature nyo. Kapag okay na, may nakalagay doon, NFT Bridge successfully. No, kapag okay na po yun, punta na kayo sa Mir4 in-game nyo. Ngayon, si buyer maglalagin sa Mir4 in-game. Tapos, meron dyang load NFT. Kiklik nyo lang yan. Tapos, mag-i-scan kayo. Make sure lang na kung saan yung last server na binili nyong character, dun nyo lang po ilo-load NFT. Okay? Same din yung pagbibili kayo ng NFT via bidding. Same server pa din yun, guys. No? After 5 days, kapag na ng cooldown, tsaka nyo lang siya gagamitan ng Wayfarer. So, ganun siya. Okay, so ganun lang kadali ang NFT transfer natin. Kapag nalapag na ni buyer, pwede nang i-release ni Midman yung payment. So, ganun lang. So, kung kailangan nyo ng assist sa pag-NFT transfer, kung may buyer kayo or may seller kayo, pwede ring account surrender, mag-message kayo sa page natin, no? At kung may natutunan kayo sa video na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated ka kung ano-ano pa yung mga contents natin na ilalabas. So, hanggang dun lang, ako'y kakain na. Need an upgrade? We have available Wemix for Mir4 and Nightcrow. We also offer ready-to-play accounts via NFT on Mir4. Just message our page, UJace Gaming, to inquire.